Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. At sa umaga pong ito, tayo po ay muling magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating pong morning devotion ngayon ay nanggagaling po dito sa DFC Guanyin, Taiwan. Salamat po sa Panginoon. At ako po ang Pastor Jomar de la Cruz na ginagamit po ng Panginoon dito po sa lugarin po ng Taiwan, dito po sa church po ng Guanyin. At salamat sa Diyos dahil ngayong oras pong ito ay minsan pa po tayong magsama-sama at minsan pa po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Napakahalaga na sa bawat araw at sa bawat umaga pa lamang ay ninanais na nating mapagbulayan, mapag-aralan, mapagsaluhan ang salita po ng Panginoon. Amen po. Pero bago po sa salita ng Panginoon, tayo muna po'y mag-alay ng isang awit sa Panginoon. At ang sabi po doon sa awit, My Heart Desire. Doon sa Tagalog po ang aawitin natin. Ang sabi po doon sa lyrics ng kanta, Ang nais ko purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Sabi doon sa verse 2, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Amen po. Ngayong panahon pong ito, mga kapatid, talagang dapat sa puso natin, dapat totoo yung pagnanasa nating makapagpuri, makapagbigay ng karangalan at kapurihan sa ating Panginoon. Amen po. Sige po, awitin po natin ng Panginoon. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Isang pa po. Hallelujah. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aming buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Yes, Lord. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aming buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Sa bagyo at sa problema, sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aming buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. For the last time po, sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko
magsamba sa Kanya. Make a new song, make a new worship to God in this morning. Hallelujah. Paramdam natin yung pagnanasa nating makapagpuri. Paramdam natin sa Panginoon yung ating pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah, 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 Lord. Praise you, praise you. Hallelujah, hallelujah. Praise, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa panibagong buhay. Salamat sa panibagong pag-asa. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa kalakasan. At salamat po sa lahat ng bagay na nararanasan namin mula sa inyo, Panginoon. We do believe and we know, O Lord Jesus, whatever we have, galing po ito sa inyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, walang hanggang pasasalamat, walang hanggang pagpupuri ang nais po naming ibigay, ibalik, at ihandog sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Hayaan ninyo, Panginoon, na sa aming pagtitipon, na sa aming pong pag-aaral ngayong umagang ito, Panginoon, kayo po ang maparangalan, kayo po ang malwalhati, kayo po ang maitaas, Panginoon. At ang ngalan nyo, O Diyos, ang masamba sa umaga pong ito, O Lord God. Lord, tulungan nyo po kaming lahat, samahan nyo po kaming lahat ngayong umagang ito, Panginoon. Nasa ang dako mang kami ng mundo, patuloy po naming inihingi ang inyong patnubay, paggabay at pagsama sa amin pong pagtitipon ngayong umagang ito. O sa iba, Panginoon, ay gabi, tulungan nyo po kaming lahat, O Lord God. We know wherever we are, O Lord God, your presence is always present, O Lord God, para sa lahat, O Lord God. Kaya sa umaga pong ito, sa aming pong pag-aaral, kayo lamang po ang makita at maparangalan sa aming pong pagtitipon. Salamat po, O Lord God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen po. Salamat po sa Panginoon. Minsan pa po sa mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. At salamat sa Diyos. At ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatang pong stay focused and keep looking unto Jesus. No? Alam niyo po, hindi naman po lingid sa bawat isa sa atin na there is a lot of things happen in this world. No? Sa mga paligid po natin, sa buhay po natin, sa mundong ito, or ang mga pangyayari sa mundong ito ay hindi naman natin talaga pinagtatakhan na kung bakit nangyayari ang lahat ng mga bagay na iyon. Amen po? It's not about the things happen in our surrounding ang kailangan nating pansinin. Hindi kailangan ng mga bagay na iyan ang pagkukulan natin ng pansin. Hindi ang mga bagay na nangyayari sa paligid natin ang mga dapat nating patuloy na tignan, kundi ang mga bagay o kundi ang ating pananampalataya at ang ating buhay sa harapan po ng Panginoon ang patuloy po dapat nating makita at matignan sa ating buhay palagi sa mundong ito. Kaya salamat sa Panginoon. Alam niyo po, isang napakabuting bagay na we always stay focused and keep looking unto Jesus and our faith to Him in all situations and circumstances comes and happens in our life. No, because that led us to faster goal faster. No, yung patuloy dapat ang patuloy dapat nating gawin sa mundong ito. No matter how the situation comes or circumstances comes and happen in our life, it is important that our focus and our eyes are keep looking unto Jesus. Because if we continue to stay focused and keep looking unto Jesus in this life,
No matter how hard and how difficult all the circumstances and situation comes or happen in our life, no, nagiging mabilis pa rin tayo sa pagkilos at paggawa sa harapan po ng Panginoon. If we are stay focused and keep looking unto Jesus, it led us to our foster goal faster. Kung ano yung mga goal natin sa buhay, kung ano yung gusto nating marating sa harapan po ng Panginoon, if we are stay focused and keep looking unto Jesus, mapapabilis tayo doon. Pero if we continue to inaalis natin yung isip natin sa Panginoon, inaalis natin yung paningin natin sa Panginoon, nagagambala tayo, nahahadlangan tayo ng mga sitwasyon na nangyayari sa paligid natin, napapabagal tayo neto. Alam nyo, ang isang Kristiyano dapat sa panahon lalong higit ngayon, dapat tayo pabilis tayo ng pabilis at palapit na tayo din ng palapit doon sa pagiging karapat dapat sa mga isasama ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Dapat tayo bilang isang mga mananampalataya ni Kristo, wala na dapat anumang pumipigil pa rin sa atin or makakapigil pa rin sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po. Kaya napakahalaga na sa panahon natin ngayon, we are continue to stay focused to our goal and keep our eyes looking unto Jesus. Na patuloy na yung paningin natin ay nakapokus sa goal natin, ano yon? Marating ang finish line na nakatingin pa rin tayo kay Kristo. Amen po. And sabi pa dito, and it also led us to achieve and conquers everything. When we are keep looking or stay focused and keep looking unto Jesus, it led us to achieve and conquers everything na nangyayari sa paligid natin. Di ba po, kapag nakatingin ka sa Panginoon, kapag focus ka sa goal mo, at nakatingin lang yung mata mo sa Panginoon, no matter how difficult or no matter what happened in surrounding, hindi ka nahahadlangan ng mga bagay na iyan. Hindi ka napapabagal ng mga bagay na iyan. Kaya di ba po, yung isang mananakbo, let us example the runners. No, yung isang mananakbo po, I remember po when I was way back po nung ako po ay high school, ako po ay isa sa mga athlete, no, at ang aking pong sports noon ay track and field. No, 100 meter run, 200 meter run, 400 meter run. Lahat po nun yun ay puro sprinting or mabilisan. Time ang lalabanan. So, nung panahon pong iyon, ang coach po namin, ang turo po niya sa amin noon ay huwag nang tumingin sa kalaban. Kapag tumatakbo ka, kailangan yung mata mo at yung paningin mo, nakafocus lang siya doon sa goal, doon sa finish line, para walang distraction, para hindi ka napapabagal. Kasi po, ang isang mananakbo, kapag siya ay tumitingin sa paligid niya o tumitingin sa mga kalaban niya, pwede siyang madistract. Pwede siyang magkaroon ng distraction para yung kanyang pagtakbo at pagkaripas ng takbo ay mapabagal. Ganun din po sa isang mananampalataya, mga kapatid, na napakahalaga na tayo ay nakafocus at nakatingin lang sa Panginoon, which is our finish line. Sa buhay natin sa mundong ito bilang isang mananampalataya, maraming gagawin ng kaaway to distract us. Maraming ipapakita, maraming ipaparanas at ipapakita ang kaaway para madistract lang tayo. Remember kung ano yung ginawa ni Satanas sa Panginoon doon sa ilang, di ba, doon sa wilderness. Ang daming ipinakita ni Satanas sa Panginoon to distract Jesus. Ganyan din po sa atin, mga kapatid. Sa pananampalataya natin, Satan will show a lot of things to distract us. Magpapakita siya ng mga bagay na akala natin kailangan natin, no? Financial needs, minsan, di ba, minsan din ang trabaho, nagiging hadlang siya. Ang karelasyon, nagiging hadlang sa mga kabataan, no? Pag may naging hindi maganda ang kanilang karelasyon o hindi maganda yung relasyon, naging
nagkaroon ng away sa relasyon, nagiging distracted sila. Hindi makapag-focus sa paglilingkod, hindi makapag-focus sa ministry, at alam ni Satan yon, mga kapatid. Pero kung stay focused tayo and our eyes are keep looking unto Jesus, no matter what these things, no matter how difficult and trembling happening in our surrounding, magpapatuloy tayo. Merong isang sitwasyon sa Biblia po, sa aklat po ng Mateo Kapitulo 14, mga talatang 22 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ito po'y patungkol doon sa paglakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig at nagnasa rin si Apostol Pedro na makalakad din sa Panginoon. Ano po yung pwede nating matutunan sa kwentong ito? Ang sabi po dito, basahin ko po, Mateo chapter 14, verses 22 hanggang sa mga sumusunod po na talata. At kunin po natin kung ano yung pwede nating matutunan dito ayon sa ating pinag-aaralan. Sabi dito, pagkatapos pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabilang lawa. Habang pinapauwi niya ang mga tao, nang makaalis na ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin, inabot na siya roon ng gabi. Nang oras na iyon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya. Sinasalpok ng malalaking alon ang bangka nila dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinalibutan sila at napasigaw, "Multo!" Dahil sa matinding takot, pero agad magsalita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot, lakasan nyo ang inyong loob." Sumagot si Pedro sa kaniya, "Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin nyo ako riyan na naglalakad din sa tubig." Verse 29, "Halika," sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. 30, pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas nyo ako." 31, agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, "Kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan?" Salamat sa Panginoon. Ano po yung pwede nating matutunan sa kwentong ito na kadugtong po ng ating pinag-aaralan na stay focused and keep looking unto Jesus? Mga kapatid, kung titignan natin yung kwento at kung paano ipinahayag ng Biblia ni Mateo ang kwentong ito patungkol kay Pedro, makikita natin dito yung kawalan ng focus sa Panginoon. Kung makikita natin, if we are continue to stay focused and keep looking unto Jesus, we can do everything. Amen po. Kapag daw nakatingin pala tayo sa Panginoon, nakapokus tayo sa Panginoon at ang ating paningin ay nakatuon lang sa Panginoon, we can do everything. We can conquer and we can achieve and we can conquer everything around us. No, kapag daw tayo ay nakatingin lang sa Panginoon, nakapokus lang tayo ang paningin natin sa Panginoon at ang ating paningin ay nakatingin lang sa Panginoon, mga kapatid, we can conquer everything. Kaya pala nating lagpasan, kaya pala nating pagtagumpayan ang lahat ng bagay na ginagawa ng kaaway to distract us. Pwede pala nating mapagtagumpayan no matter how hard, how big the mountain, how gaano mang kalawak yung dagat, gaano mang kalawak yung lawa ng apoy, or bundok man ng problema, you can conquer everything. Kaya mong malagpasan ang lahat ng bagay na iyan. Kaya mong mapagtagumpayan ang lahat ng yan if you are continue to stay focused and keep your eyes looking unto Jesus. Kapag pala nakatingin lang tayo sa Panginoon, kapag nakafocus lang tayo sa Panginoon, at yung mata natin ay nakatingin lang sa Kanya, mga kapatid, kahit ano pa yung nangyayari sa paligid natin, hindi tayo madidistract niyan at magtatagumpay tayo sa lahat ng bagay. We can do everything if we are continue to stay focused and keep looking unto Jesus.
Hallelujah. Alam niyo po, ang problema kasi sa atin until now, we are so busy. We are so busy to looking to the things na hindi naman kailangan at mahalagang tignan. Until now, mga Kristiyano pa rin tayong nakikichismis pa rin sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin, kaya hindi tayo nagtatagumpay. Kaya hindi natin nararating yung goal natin kung bakit hindi natin napagtatagumpayan yung lahat ng bagay, dahil patuloy din tayong nadidistract at dinidistract din natin mismo ang sarili natin. Hindi na ang demonyo ang nagdidistract sa atin, sometimes tayo na mismo. Tayo na mismo ang nagdi-distract sa sarili natin. Kasi ang dami nating kantong gustong tignan. Ang dami nating gustong makita na hindi naman kailangan tignan. Na hindi naman kailangan baliin pa ng tingin. Mga kapatid, tama na yung mga panahon na nakiisa tayo, nakichismis tayo sa mundong ito, di ba po? Remember, we are not citizen in this world. Bakit natin pag-iinteresan tignan ng mga bagay na iyan? It's not for us. Hindi yan sa atin. Hindi yan para sa atin. Ang kailangan natin tignan yung para sa atin, si Kristo. Doon tayo tumingin, mga kapatid. Kaya alam niyo po, kung bakit tayo lumulubog, kung bakit tayo nawawala, kung bakit hindi tayo nagtatagumpay, kung bakit tayo nananatiling hindi nakakarating sa pinaroroonan natin, lumulubog tayo, kasi ang daming distraction ang inaalaw nating i-distract tayo. Di po, katulad ni Pedro, di ba nabasa natin dun sa kwento na sabi doon, nung nakatingin siya sa Panginoon, nung sinabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, nakatingin siya sa Panginoon, Panginoon, kung ikaw yan, hayaan mo kung pumunta riyaan na naglalakad din sa ibabaw ng tubig. Nung sinabi ng Panginoon na halika, okay, sumunod si Pedro, na mahalaga din yung faith and obedience. No? Alam nyo, napakahalaga ng dalawang bagay na yan, yung faith and obedience to God. Yung obedience and faith is the key to experience miracles, signs, and wonders, things from God. Na kapag pala tayo ay sumusunod at nananampalataya sa Panginoon, these two, faith and obedience to God, kapag ito'y sinunod natin at ginagawa natin sa pananampalataya at pagtingin natin sa Panginoon, no, if we continue to have faith to God, and if we continue to obey Jesus' commands, at pag-anyaya sa atin, we can experience miracles, signs, and wonders. No, balikan po natin yon. Sabi dito, nung sinabi ng Panginoon sa kanya, halika, nakatingin pa rin si Pablo. Let us visualize this story. No, nung sinabi ni Pedro, Panginoon, kung kayo yan, hayaan ninyong pumunta ako riyan na naglalakad din sa ibabaw ng tubig. Okay, believe, faith. Nung sinabi ni Panginoon sa kanya, okay, halika. Sabi niya, verse 29, halika, sinabi ni Jesus, bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Nung nakatingin si Pedro sa Panginoon, nung sinabi ng Panginoon, halika, bumaba si Pedro sa tubig. Bumaba si Pedro doon sa bangka, doon sa tubig. At nakapaglakad siya. But when he began to distract, nung nagsimulang makita niya, verse 30, pero nung mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Unti-unti nang lumubog nung na-distract siya. Kaya mga kapatid, wag nating hayaan ang kaaway na i-distract tayo sa buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon, dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Amen po? Malapit nang dumating ang Panginoon. So kailangan stay focused and keep looking unto Jesus. Huwag na dapat tayong pa-distract pa sa mga bagay na iyan. Kasi mga kapatid, kung patuloy tayong madidistract ng bagay na iyan, baka sa pagdating at pagmumalik ang Panginoon, we are still distracted.
hindi tayo may sasama. Alam naman natin po yan, mga kapatid, ang pagdating ng Panginoon ay isang kisap mata lang. Amen po. Kaya patuloy tayong tumingin, makafocus lang sa Panginoon. Di ba yung kabayo po nilalagyan ng takip dito sa magkabilaang mata para yung paglalakad niya ay focus lang, straight lang. Kung kinakailangan po nating gawin iyon. Amen? Kung kinakailangan nating gawin iyon na para lang makapag-focus sa Panginoon, gawin po natin. Amen. Kaya ang sabi dito, remember, when you lose your focus to Jesus Christ, it is the opportunity to the enemy to put you down and to bring you in a wrong way. Ulitin ko po. Remember, when you lost your focus and your eyes to Jesus Christ, it is the opportunity to the enemy to put you down and bring you in the wrong way. Kapag nagsimula nang mawala yung focus at paningin mo sa Panginoon, mga kapatid, pagkakataon ng demonyo yon para iligaw ka at ibagsak tayo. Kaya wag nating hayaan, wag po nating hayaan na lalong higit sa mga huling panahon na ito, na ang ating paningin ay mawala sa Panginoon, mawaglit sa Panginoon. Wag nating hayaan na kahit sandali man lang ay mawala yung paningin natin sa Panginoon, mga kapatid. Sapagkat kapag mangyayari iyon, once our focus to Jesus Christ lost, it start na magkakaroon tayo ng takot. At ang takot na ito ang magdadala at magpapahamak sa atin. Diba? Kaya nung nawala na yung paningin ni Apostol Pedro sa Panginoon, ano yung nagsimulang dumating sa kanya? Takot. At yung takot na yon, yun din ang naging dahilan kung bakit siya lumubog. Ganon din po, mga kapatid, sa atin, na kapag nawala na yung paningin natin sa Panginoon, maghahari at darating ang takot. Kasi tingnan nyo po, di ba? Ang totoo naman, araw-araw naman talagang merong problema sa buhay eh. Araw-araw naman meron talaga tayong pakikipagbaka na pinagdadaanan. Pero, hindi naman natin napapansin kung patuloy tayong titingin sa Panginoon eh. Di po, malalagpasan at napagtatagumpayan natin yung bawat araw ng buhay natin. Why? Hindi dahil sa malakas tayo. Hindi dahil sa magaling tayo. Hindi dahil sa marami tayong kasing ginagawa eh. Hindi. Kundi dahil yung faith natin, yung nakatingin tayo sa Panginoon, yung mata natin ay nakatingin sa Panginoon, kaya kahit gaano pa karami yung nangyayari sa paligid natin, we are not distracted. At dahil hindi tayo distracted, nararating natin yung dapat nating paroonan. At yun ang tagumpay natin. Kaya po, mga kapatid, sa umaga pong ito, salamat po sa Panginoon. Ang Diyos natin ay napakabuti at nais po sa atin ng Panginoon ay makarating doon sa finish line. Ang gusto ng Panginoon, makasama tayong lahat. Ang gusto ng Panginoon, makapiling tayong lahat. Pero may pinapaalala sa atin ng Panginoon, lalong higit sa panahon po natin ngayon. Di ba, ang daming nangyayari? Bakit tayo kailangan pa-distract sa mga bagay na nangyayaring iyan? Hindi naman para sa atin yan. Hindi naman tayo taga rito sa mundong ito. Bakit natin kailangan pansinin ang mga bagay na iyan? Amen po. Ang dapat natin pansinin at tignan, ang Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon. Let us stay focused and keep our eyes looking unto Jesus. Kaya katulad din po nung sinabi ng Hebrews chapter 12 verse 2. And yan po kasi yung tema ng Panginoon na ibinigay sa amin dito po sa lugarin po ng Guanyin. At ito pong taon na ito, ang binibigay po talaga na mensahe ng Panginoon sa amin sa lugarin po ng Guanyin ay continue to know more Jesus.
No more Jesus. Kasi wala naman pong ibang pinakamahalagang bagay na matutunan natin at makukuha at mabibitbit natin sa mundong ito, kundi yung makilala ang Panginoon. Amen po? Ayun po yung binibigay sa amin ng Panginoon, that continue to know more Jesus and keep our eyes unto Him. Basahin po natin bago po tayo manalangin, Hebrews chapter 12, verse 2. Sabi po dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito'y kinahihiya dahil iniisip niya ang kaligayang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. At ganoon din po sa atin, mga kapatid. Tiisin natin yung lahat ng bagay na iyan dahil alam natin, pagdating natin doon, katulad na sinabi ni Apostol Pablo doon sa Romans 8:18, merong naghihintay sa atin ng isang bagay na hindi maihahambing na kaluwalhatian na mararanasan natin doon sa piling ng Panginoon. Kaya mga kapatid, once more, minsan pa, keep looking, stay focused, and keep your eyes looking unto Jesus. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa mensahe po ninyo sa amin, Panginoon, about what we need to do, O Lord God, habang kami naghihintay sa mundong ito, Panginoon. Lord, ngayong umagang ito, ipinaalala at tinuro nyo po sa amin the things that we need, O Lord God, is continue to stay focused and our eyes keep looking unto you, O Lord God. So no matter how difficult, no matter how hard, no matter what happened in our surrounding, Panginoon, hindi kami maaabal at hindi kami mapapabagal ng anumang sitwasyon, anumang mga bagay na dumarating sa mundong ito, anumang bagay na nangyayari sa mundong ito, ay hindi kami mapapabagal, hindi kami mahadlangan sa pagtahak at pagpunta namin sa finish line namin. Kayo iyon, Panginoon. Kaya dalangin ko po sa buhay po ng bawat isang naririto ngayong umagang ito, Panginoon. You know them more than I know them, O Lord God. Saan man kami naroroon, anuman ang lugar namin, anuman ang pinagdadaanan namin, anumang oras ngayong oras na ito, Panginoon, ang meron po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, I pray, continue to help them, continue to guide them, O Lord God, continue to speak to them, O Lord Jesus. Let the Holy Spirit guide us, let the Holy Spirit teach us, O Lord God. Kung kami nawawalan ng focus, kung ang mga mata namin ay nawawala sa inyo, Panginoon, Holy Spirit, tulungan nyo kaming makabalik sa inyo. Tulungan nyo po kaming muling makabalik sa pagtingin namin sa Panginoon, sa pag-focus sa Panginoon, so we can achieve the goal, O Lord God, our foster goal faster, Panginoon. Makamit po namin yung mga goal namin at yon ay ang finish line. Kasama kayo, Panginoon. Lord, kung may mga nanghihina, kung may mga napanghihinaan na, kung may nawawala na ng pag-asa sa amin, Panginoon, kung meron pong nanghihina sa pananampalataya, nanghihina physical, Panginoon, nawawala na ng pag-asa, Panginoon, na baka hindi na kayang makabalik sa inyo, Panginoon. Lord, nothing is impossible to you. Nothing is too hard to you, Lord God. You can do everything. And we know, O Lord God, because you are everything, makakabalik at makakatayo at makakapanibagong sigla muli, Panginoon, ang mga tatawag at mananampalataya sa inyo, O Lord God. Lord, kagalingan po ang hinihingi ko rin sa lahat ng may karamdaman ngayong umagang ito. Hayaan ninyo, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, maranasan namin ang kapangyarihan po ninyo, Panginoon. Ang kahimahalahan na kakayanan at kaya mong gawin sa buhay ng bawat isa, Panginoon. I speak and we declare healing upon healing, O Lord God, sa buhay ng bawat isang may karamdaman ngayong umagang ito, Panginoon. And provision to all the people and to all your sons and daughters, all your children, Panginoon, na may mga pangangailangan pinansyal, Panginoon. Lord, let your provision be upon them, O Lord God. Maranasan po namin ang kasapatan. Maranasan po namin, Panginoon, yung sinasabi niyong your grace is always sufficient unto us, O Lord God.
Provide all the needs of your children, Panginoon, according to your riches and glory, Panginoon. Lord, maraming salamat. I also pray, O Lord God, pagsama, pagkilos at pangunguna at kapuspusan ng banal na Espiritu sa lahat ng mga pagtitipon ngayong araw na ito, Panginoon, sa lahat ng mga simbahan, mula sa Pilipinas hanggang sa mga iba't ibang bansa, Panginoon. Maranasan po namin ang masagana, kapangyarihan at pasaganang pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon. Pangunahan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa araw na ito, O Lord God. We live up to you and we entrust to you everything, especially this day, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. Pagpalain niyo lahat ng mga naririto at mga kasamang naririto, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, dinadakil at niluwalhati, pinaparangalan at pinapasalamatan. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen and amen po. God bless po sa buhay ng bawat isa. Again po, ito pong devotion na ito ay galing po sa Door of Faith, Guanyin, Taiwan. No, salamat po sa Panginoon. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Nice to meet you and good morning. God bless po.